maglalagay po tayo ng pinaka finishing level para hindi na po tayo maglalagay ng mortar. Ikakasa na lang po yan dyan. Antayin lang po natin yung tagalo. Dapat meron din po tayong mixing board at pagitan sa column natin na bakal. Ito na po. Mag-first layer na po tayo. Ito po yung finishing natin na wala na po tayong mortar. Ito, ganito po siya. Kapag hindi po pantay ang level natin sa flooring level, pwede po tayo maglagay ng mortar, pwede rin hindi, kagaya nito. Nag-finish na po kami ng floor level, kaya hindi na po kami naglagay ng mortar bago namin bubuhusan. Ayan po, inaalay na po ni Foreman Alex, Kacho, bago natin bubuhusan. Ito naman po, pag nandito tayo sa mga corner na tinatawag na dugtungan, gagamit po tayo ng grinder na malaki, 7 inches na tinatawag, para pamputol ng tigas natin. Kasi may warnes po yan, mayroon sa bakal. Kapag 4 inches lang ang gagamitin natin, hindi aabot din sa warnes. Kaya kailangan malaking grinder. Ito po yung ginamit natin na grinder, 7 inches. Pinamputol natin ang pigas para sa sirao. Kasi pag maliit na grinder ang ginamit po natin, meron po siyang wire mesh, tinatawag. Meron tayong steel matting dyan. At ganyan po kakapal kasi yung pigas natin. Di bali 2 cm po yan. Ang gitna natin. Itong pinampuputol natin para sa mga pansiroo. Yan po, tapos na po yung pagle-layout natin. Makikita nyo po, gumugo lang po ng mga 2 oras. Maximum na po yung kasama na po sa pagle-level ng flooring natin. Kung wala naman po tayong level flooring, kung alon-alon po yan, pwede po kayo maglagay ng mortar dyan. Ito, prepare na po sila mag-buhos na ito ngayon. Kapag wala po tayong abang na bakal o kaya ang abang natin para sa CHP medyo malayo, pwede naman po tayong gumamit ng panigado. Papaulan po natin dyan ng bakal at 10 mm. Butas po tayong panibago kasi ang abang po natin ay pang CHP. Ngayon, ang ginamit kasi po natin pre-gas. Butas na yung panibago na ang lalim niya ay mga 3 cm para po sa ating horizontal na bakal. Lalagyan po natin siya ng epoxy dyan. Saka natin ilalagay ang bakal. Ito po, kaya po natin binabasa siya kasi kanina pinatuyo po natin siya ng di bali 4 na oras. Ngayon, panibagong buhos po yung gagawin natin. Kaya po natin nilalagyan ng tubig para kumapit po yung halo natin at sipsipin po ng precast yung tubig para hindi kumapak. Po natin ang bakal. Itatali na lang po yan bago tayo ulit magpapatong ng pangalawang patong. Yan, ganyan po ang pagtatali niyan. Yan po ang pagkakasanay. Mabilis na po ngayon yan dahil pangalawang patong na po tayo. Mabilis na po ang pagle-layout niyan. Di
Hindi po kagaya nung nauna. Ayan po, tapos na po natin buusan lahat. Nantay na lang po natin patuyuin ulit para magpatong ng 2 patong ulit. Yung mga siwang natin na ganito, okay lang po yan para sa skin coat natin. Mas maganda po pag ganyan, dalawang yung siwang para masiksik ng skin coat bago punasan. Or pwede rin po natin punasan ng pintura na unang first layer lang para mas makapit ang skin coat.